Kailanman ba naranasan mo na may biglang nawala sa'yo? Isang kaibigan, isang trabaho, o isang bagay na napakahalaga para sa'yo? At sa mga sandaling yon, ang una nating tanong, bakit Lord? Ano po bang nagawa ko? Nakakapanlumo, di ba? Madalas nating isipin na kapag may nawawala para itong kaparusahan. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na hindi lahat ng pagkawala ay masama? Paano kung ito pala ay isang pagpapala na nakabalat kayo? Ngayon, pag-usapan natin ang konsepto ng the blessing of subtraction o ang pagpapala sa pag-alis. Isipin mo ang isang hardinero. Para masigurong malusog at mamunga ng sagana ang kanyang mga halaman, kailangan niyang putulin o alisin ang mga tuyong sanga, ang mga dahong may sakit, o kahit ang mga sangang hindi naman namumunga. Sa unang tingin, parang sinasaktan niya ang halaman, binabawasan niya ito. Pero ang totoo, ginagawa niya ito para bigyan ng mas magandang pagkakataon ang halaman na lumago at mamukadkad ng husto. Ganyan din ang Diyos sa buhay natin. Minsan, may mga tao o sitwasyon na kailangan niyang alisin. Hindi dahil galit siya sa atin, kundi dahil nakikita niya ang kabuuan ng ating buhay, ang hinaharap na hindi pa natin nakikita. Maaaring yung taong inalis niya ay magiging hadlang pala sa plano niya para sa iyo. O yung trabahong nawala ay nagbukas lang pala ng pinto para sa isang mas magandang oportunidad na mas naaayon sa iyong tunay na layunin. Sabi nga sa Juan 22, ang aking ama ay nag-aalis ng bawat sanga na hindi namumunga. Ang pag-alis na ito ay hindi para saktan tayo, kundi para linisin tayo. Ito ay para magkaroon ng espasyo sa ating buhay para sa mga bagong biyaya, mga bagong tao, at mga bagong karanasan na mas makakatulong sa ating paglago. Ang bawat pag-alis ay may dalang paglinis. Ang bawat pagkawala ay daan patungo sa isang panibagong simula. Kaya sa susunod na may mawala sa iyo, bago ka masaktan at magtanong ng, bakit? Subukan mong magtiwala. Sabihin mo, Lord, alam ko po na may mas maganda kayong plano. Dahil ang subtraction o pagbabawas ng Diyos ay hindi para bawasan ka, kundi para ihanda ka para sa mas dakila niyang multiplication. Tandaan mo, ang bawat pagtatapos ay simula rin ng isang mas magandang kabanata na isinulat ng Diyos para sa iyo. Salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, magtiwala lang tayo sa kanyang proseso.